As you see in the screen, mababasa ninyo, Narciso Olalo predicted the Cagayan de Oro flooding 4 months before it happened. So, I posted this graphics in 2022. So, yung mensahe, sinulat ni Narciso Olalo, June 13, 2022. At saka nangyari yung flooding, October 17, 2022 sa Cagayan de Oro City. So, ipapakita ko ito kasi may bagong flooding na naman sa Cagayan de Oro. So, basahin natin together ang mensahe ng Diyos tungkol sa Cagayan de Oro City. Narciso Olalo, June 13, 2022. Mensahe ng Diyos. Habang nasa isang lugar ako sa Cagayan de Oro, napansin ko na ang tubig ng dagat ay lumaki at biglang bumuhos ng ulan at mabilis ang pag-akyat ng tubig. Nagmamadali akong naghanap ng maakyatan ko sa takot na malubog o malumigaw ako sa mga tao na may parating na malawakang pagbaha dahil sa pagsabay ng paglaki ng tubig, kasabay ng malakas na ulan, tila walang humpay. Nakita ko ang gamit naglutangan na sa tubig at naglutangan na ang mga pagkain ng mga tao na naghalo sa mga basura, plastic at iba pang mga basura. Sabay sumigaw ang Diyos. Ang lahat ay pagdusahan nila sa pag-aabuso ng tao sa kalikasan. Nasa paligid nila ang salita ng Diyos. Sabay nagising ako. Ang lahat ay laging handa. So, I did a screenshot sa mensahe ng Diyos because as we all know, hindi ma-edit yung posting sa Facebook. So, ito, Narciso Olalo at saka yung date, June 13, 2022 at saka kailan nangyari. Ito as reflected in the news article. It says here, flood forces hundreds of families to evacuate in Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Philippines, dated October 17, 2022. So, yun ang prediction ni Narciso Olalo way back in 2022. Ngayon may bago na naman. So, tingnan natin yung video sa Cagayan de Oro. So, let's watch together. Okay, here's the video. Ang itinuturong mga dahilan ng biglang pagtaas ng baha sa Cagayan de Oro City kahapon. 3 ang naitalang nasawi sa lungsod dahil sa baha. Dahil sa taas ng tubig, marami ang na-stranded, kabilang na mga estudyanteng nagpalipas ng magdamag sa kani-kanilang mga eskwelahan. Live mula sa Cagayan de Oro City, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung clearing operation sa marami sa mga kalsada dito naman sa Cagayan de Oro City. Mangyari dito sa ating kinaroroonan, Jessica, sa CM Recto Avenue ay napakakapal ng putik na bumalot dito sa kalsada. Napakaraming mga motorsiklo yung nasaksiyan natin kanina na sumemplang at may mga sasakyan na gumewang-gewang dahil nga madulas yung kalsada. Ang magandang balita dito, Jessica, ay humupa ng baha. Yun nga lang, yung pangamba ng mga taga rito ay hindi pa rin humuhupa, lalo pat hindi pa rin daw malinaw kung masusolusyonan na yung problema. Okay, so yun ang balita and then another news report related sa baha sa Cagayan de Oro. So I will show you ito. Bigat pa sa tubig guys. Kauman ano? Yung nangyarod. Akong center to. Hindi lagi sa uwin. Isayang uwin! May kusang ng tubig! Okay, so anyway, you will be the one to watch sa YouTube yung video. Maraming video doon sa Cagayan de Oro. There are so many floodings around the world. But then, I'm paying attention sa Cagayan de Oro kasi specific sa mensahe eh. So, basahin natin yung ibang mensahe sa flooding specific for Cagayan de Oro City. So, in here, yung May 17, 2023, mensahe ng Diyos.
Habang nasa loob ako ng isang bahay sa Cagayan de Oro City, napansin ko na umulan pala sa labas. Tumingin ako sa labas, kitang-kita ko na grabe ang pagbuhos ng ulan. Pumasok ako uli sa kwarto. Laking gulat ko na grabe na pala ang tubig at pumasok na pala sa bahay sa lakas ng ulan. Pumasok na rin ang tubig galing sa bintana dahil may kasamang malakas na hangin. Sabay sabi ng Diyos, ang lahat ay maghanda sa darating na malakas na bagyo na tubig. Ulan ang dala nito. Kailangan ang mga kabahayan nasa tabing dagat laging mapagmatsyag sa panahong dumating ito sa buhay ng tao. Sabay nagising ako ang mensahe ng Diyos. Mag-ingat ang buong Pilipinas. So yan ang mensahe ni Narciso, mensahe ng Diyos, sinulat ni Narciso Olalo on May 17, 2023. At alam natin na nangyayari ang baha sa Cagayan de Oro City. So imagine, May 17, 2023, tumbukan talaga Cagayan de Oro City at saka nangyari ngayon ang baha sa Cagayan de Oro City. Ito, another mensahe naman. December 16, 2019, mensahe ng Diyos. Habang nasa isang lugar ako sa Pilipinas, nakita ko ang isang lugar na lubog sa baha. Nagtaka ako kung bakit binaha na mataas naman ang lugar nila. Lumapit ako sa isang pamilya na hirap na lumusong sa baha. Gusto ko silang tulungan, sabay nagising ako. Ang boses ni Diyos Ama, hayaan mo sila na maghirap at ilulubog sa baha dahil bunga yan sa pinagtawanan nila ang mga mensahe ko na pinarating mo sa kanila. Pagdusahan nilang lahat ang ginawa nilang pagbaliwala. Ang lahat ay laging handa, ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos. So, ito paalaala sa lahat na nagbabasa sa mga mensahe ng Diyos tapos nag-criticize or parang trying to belittle Narciso Olalo's, power of mind. So, sabihin ko sa inyo, totoo, nangyari ang mga mensahe na sinulat ni Narciso Olalo, mga mensahe ng Diyos. This is a reminder for everyone. Dapat magbasa tayo, unawain ang mga mensahe ng Diyos, mga pangaral sa YouTube. Ito ay makakatulong sa lahat. Ito naman, another mensahe, December 22, 2015, mensahe ng Diyos. Pinakita ng Diyos ang buong mapa ng Pilipinas na malabo na dahil sa lubog na sa tubig. Sabay pinakita niya ang mga gawain ng tao, puro kasamaan, pangluloko at marami pang iba. Sabay sabi ni Jesus Christ, ang lahat ng ito ay paalaala ko sa mga tao. Panahon na para sa pagbabago, pagsisisi sa mga maling nagawa. Magkaroon ng tunay na paniniwala ang salita ni Jesus Christ. Kung babasahin ko ito, may darating pa sa Pilipinas na magkaroon ng malawakang baha na higit pa sa mga nakaraang mga baha. Laging handa ang lahat dahil mangyayari ito. So alam natin na sobra-sobrang baha ang nangyari sa Pilipinas, be it in Bohol, Davao, Cagayan de Oro, Manila, Leyte, and all other parts in the Philippines. Nangyari ang lahat ng mga baha. Kaya sana magbasa kayo sa mga mensahe ng Diyos na sinulat ni Narciso Olalo. For more information about Narciso Olalo, please visit his YouTube and his website. You simply Google his name, Narciso Olalo, and you will find many proof sa mga pangyayari. Ang tanong, sino ang nakakakita sa mga parating na mga tragedies? Hindi ba Diyos lang? Kaya magbasa kayo upang makapaghanda. Actually, it's just a proof na tunay na ginagamit si Narciso Olalo ni Jesus Christ. Kaya dapat magbasa kayo sa mga mensahe ng Diyos. Ito, another mensahe na naman tungkol sa baha. Ito, mensahe, August 17, 2015, naglalakad kami ni Jesus sa isang lugar at nakita ko na may hawak siyang malaking container ng mga 15 gallons ang laman ng tubig. Sinalot niya ito at nilagay sa balikat niya at may isa pang 1 gallon na nilagyan din niya ng tubig at binitbit. Ang sabi niya sa akin na sumagot siya, wag na, kayang-kaya ko ito. Sabi ko, anong gagawin mo dyan? Marumi ang tubig, sinalok mo dahil malabo na ang kulay.
Sabi niya, mahirap kasi ang tubig dito sa Africa, ang salita ni Jesus Christ. Lumakad kami at nakarating kami sa isang lugar na nakaharang ang malalaking poste at adobe ng mga nasirang building. Ang sabi ko sa kanya, anong nangyari nito? Bakit nagtumpok ito sa isang lugar at naging ilog? Dahil may nakita akong tubig na konti na dumadaloy. Ang sabi ko, paano napunta dito ang bibigat nito? Sabi niya, ako ang may gawa dyan. Sabay lumapit siya sa malaking posting semento na sumagot siya, sinabi mo pa ang salita ni Jesus Christ. Sabay umalis na kami. Sabi niya, tayo na dahil hapon na, lulubog na ang araw, baka maabutan tayo ng dilim. Dito tayo dumaan para malapit lang, 1 oras din ang pagitan. Nandoon na tayo, ang salita ni Jesus Christ. Sabay, nagising ako. So ito yung mga mensahe na sinusulat ni Narciso Olalo. At alam natin na nangyayari ang flooding not only in the Philippines but all other parts in the world. So lately yung sa Texas, makikita nyo yung flooding sa Texas. So let me see if I can find that video sa Texas. This is about Cagayan de Oro. That was June 13 of 2022. At saka ito naman, China. Lupain ng China naging dagat na. Ito yung yung nasa YouTube. Days of heavy rain lead to flooding. July 9, 2022. Okay, let me see what is this. Yeah, ito yung mga news article regarding sa heavy rain, yung flooding. So, I don't need to play. Kayo na mismo magpunta sa video. However, I will point out the mensahe related dito. Ayan, June 21, 2022. Mensahe ng Diyos. Habang nakasakay kami ni Jesus sa bangka, sagwan kami ng sagwan. Hindi nagtatagal, napansin ko na hindi pala dagat ang lugar kung nasaan kami. Kulay putik pala ang tubig. Sumigaw ako, best friend, nasaan tayo? Sumagot siya, nandito pa rin tayo sa lupa. Ang kalupaan ay lalamunin ng tubig, ulan, at magmukhang dagat ito. May mahabang pag-ulan na walang tigil at magkaroon ng malawakang pagbaha ng maraming lugar sa mundo. Ang lahat ng ito ay paalaala ng Diyos sa pagbabalik niya. Kailangan ang tao makapaghugas para malinis ang kanilang sarili bago pa ang huling araw. Kaya ang lahat ay laging handa for second coming. Ang salita ni Jesus Christ, ang mensahe ng Diyos. So, these are all mensahe ng Diyos na sinulat ni Narciso Olalo related to flooding. Ayan, June 21, 2022. I have the English translation. So, those people who cannot understand Filipino language, you will have also the opportunity to read the English version. And then, for more information about Narciso Olalo, you can also visit his website. Ito yung website niya. Ayan. Ito, Narciso Olalo, the bearer of truth and the master of calling for salvation for God's second coming. At saka makikita ninyo yung mga social media links from Facebook, Twitter, YouTube. Ito yung YouTube niya. Ito. So, I even posted yung yung tungkol sa Texas. Let us play this for a few minutes. Mag-share lang ako sa mga floodings na nangyayari sa China, Texas, and the Philippines. Of course, there are so many other countries, but then my presentation is limited to these 3 countries. Okay, Narciso Olalo accurately predicted the flooding in Texas, Philippines, and China 7 years before it happened. So, nakasulat sa mensahe ng Diyos na sinulat ni Narciso Olalo in the following dates. June 14, 2018, August 3, 2018, June 21, 2022. At saka nangyari yung flooding sa China, June 2025. Texas at saka Philippines, July 2025.
Actually, there are some other places in the world, but then as I mentioned earlier, I will limit to these 3 countries. Anyway, I will stop because na posted ito sa YouTube, so kayo na magbasa. What I'm trying to say, ito yung mga proof sa mga mensahe ng Diyos. See, if you read this, August 3, 2018, mensahe ng Diyos. Habang nakatingin ako sa bandang norte, nakita ko ang maitim na ulap. Mabilis itong kumapal, sabay narinig ko ang boses ni Diyos Ama. Humanda ang lahat, may darating na malakas na pag-ulan, maging dahilan para magkaroon ng malaking baha sa iba't ibang lugar. Ito ang bunga ng kagagawa ng tao. Ang lahat ng ito ay babalik din sa inyo, ang salita ng Diyos. Sabay nagising ako. So anyway, if you go to YouTube and then click on flooding in general, or even flooding in Texas, for example, ito, nangyari lahat talaga yung nasa mensahe ng Diyos. Ito, as you can see here, ito, flooding ng... Just one more screenshot, and this SOP is finally done. Kerrville, Texas, the hardest hit by last week's flash flooding, is currently experiencing more heavy rain. The Kerrville Police Department said this morning that volunteer operations are suspended until further notice. Residents received an emergency alert that there was a high probability of the Guadalupe River reaching flood stage again today. Forecasters with the National Weather Service have issued a flood watch that goes through this evening. At least 129 people are confirmed dead from the floods along the Guadalupe River last weekend, but that death toll is expected to rise. 166 people. Okay, so that is the proof of God's messages.